Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah, aklat ni Isaias, Kabanata 54, verse 1 to 3. Basahin ko po sa magandang balita. Sabi niyo po dito, "Umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak, sumigaw ka sa galak. Ikaw na hindi pa nakakaranas ng anak. Maging mas marami ang iyong mga anak kaysa kaniya na may asawa," sabi ni Yahweh. "Gumawa ka ng malaking tolda, palapalin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Ang kinin ng iyong lahi, ang ibang mga bansa, at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan." Tayo manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa mga biyaya ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At ngayon, minsan pa, angkinin namin ang iyong salita na mapagpala. Muli, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming pandinig. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita ay maaming tanggapin ng may kaliwanagan. Ang iyong salita ay maging kalakasan, maging buhay, maging pamantayan sa aming pang-araw-araw na buhay. Muli mo kaming lukuban ng iyong Espiritu Santo upang mapangyari ang lahat ng nais mo para sa bawat isa sa amin na iyong kawan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dito sa ating pag-aaralan, ito po yung Book of Isaiah. Ang Book of Isaiah, i-overview ko muna bago ko ipaliwanag. Ito ay tumutukoy sa propesiya ni Propeta Isaiah tungkol sa Israel na bayan ng Diyos. Una, yung pronouncement, yung pagbabanggit na may darating na kaparusahan dahil sa inyong ginawang pagsuway. May darating na kaparusahan na inihanda ang Diyos, na mismong Diyos ang naghanda dahil pinagpalit niya siya, dahil tinalikuran niya siya. Mismo yung mga pastol ng Israel, yung political ay yung religious group, yung mga scribe. Sabi nyo, hindi kayo nag-perform ng tama. Naging makasarili kayo, ginamit yung reliyon para kayo mabusog. Yung tupa, hindi nyo inalagaan. Nagkaroon ng parusa na ipinapaliwanag si Isaiah sa Israel. Pero hindi doon natapos kasi bandang kalagitnaan, pinayag niya, may darating na lingkod ng Diyos, a servant of God, na tinutukoy ay ang Panginoong Jesus. Kita natin Isaiah 43, Isaiah 53, halos karamihan si Jesus ang tinutukoy doon. At yung iba tumutukoy sa bayan Israel. At makita natin doon yung pangako ng Diyos. Napakaraming pangako ng Diyos. Pero ang Isaiah nagpaliwanag kung sinong Messiah yung darating. Kasi makita natin doon sa Isaiah, doon sa mga talata, sa Isaiah 43, makita natin isa siyang makapangyarihan na papatupad ang katarungan, ipapatupad ang kapayapaan, ipapatupad ang mga kabutihan na siyang ginawa ni Jesus. Isaiah 53, siya'y parurusahan. Bakit? Dahil sa ating kasalanan. Siya'y hagbin, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa ating kasalanan. Kaya yung Isaiah 53, ang malinaw na nagpahayag sa atin na si Jesus nga ang totoong Messiah. Kasi ang pananaw ng Israel sa totoong Messiah na darating is warrior king, mandirigma. Kaya nung namatay si Jesus, maraming Israel ang hindi naniwala, hindi siya Messiah. Ba't siya natalo ng Roma? Eh sabi doon, magtatagumpay siya. Hindi siya nagtagumpay. Pero makita natin na yung kamatayan ni Jesus doon sa krus ay isang matibay na katagumpayan. Kaya hindi ka magtataka nung sumigaw siya dun sa last breath niya, tetelestai. Ang tetelestai, yung sabi niya, it is finished, isang sigaw ng isang mandirigma, ng isang general na galing sa digmaan, pagkatapos niyang matalong lahat, siya'y nakasakay sa karwahe kasama ng kanyang mga tauhan at sumisigaw, tetelestai. Tetelestai. Na ang ibig sabihin, tapos na
yung labanan na pagtagumpayan na namin. At yun, si Jesus na pagtagumpayan ang labanan, ang laban sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang sarili at naging kabayaran ng kasalanan. Kaya mula nun, tayo naging matagumpay. Si Isaiah ang nagpropesiya ng lahat ng yan. Pero pansinin nyo, Isaiah 54 yung ating pag-aaralan, na ang tumutukoy naman, pagkatapos nung hardship, nung kahirapan, makita natin may nakalaan ng Diyos na kaginawan, kabutihan, may pangako ang Diyos na kasunod. Yung tinatawag nating pag-asa, hope. Kaya, ang ating pag-aaral ay pinamaganda natin pag-asa sa kabila ng kahirapan. Ito yung pag-asa sa kabila ng kahirapan. Alam niyo po, alam ko lahat naman tayo nakaranas ng kahirapan. Meron ba dito hindi nakaranas ng kahirapan? Hindi ba? No? Lahat tayo nakaranas ng kahirapan. Alam niyo, ang taong hindi nakaranas ng kahirapan, sila ang pinakawawang tao. Kawawang tao ang hindi nakaranas ng kahirapan. Bakit? Ang kahirapan ang siyang nagiging magaling na tagapagturo sa atin. Ang kahirapan ang nagbibigay ng kakayahan para sabihin natin, kailangan kong magbago. Kailangan kong magbago. Kailangan kong mag-iba. Ang kahirapan ang nagsasabi sa atin, paano maging magaling? Ang nagpapalabas ng lahat ng potensyal na nakatago sa loob ng ating puso, sa loob ng ating kakayahan, hindi yan lalabas kapag walang kahirapan. Kaya ginagamit ng Diyos ang kahirapan, hindi negative na parusa, kundi positive na correction o discipline upang manumbalik, upang mas lumakas at upang maging mas matatag yung kanyang anak. Pagkatapos natin dumaan sa ganung proseso, saka naman natin mararanasan yung kabutihan ng Diyos. Kaya yung purpose ng trials, malinaw. Hindi siya negatibo. Siya ay positibo para tayo tumatag at lumakas. Nakaraan, topic natin about trials, makita natin, Biblia lang ang nagsasabi na pag dumaranas ka ng pagsubok o kahirapan, magalak ka. Sabi ng Bible, magalak ka sa tuwing ikay pinag-uusig. Magalak ka kapag dumarating ang iba't ibang pagsubok. Sabi niya sa Peter, sabi niya sa maging sa ibang mga sulat ni Pablo, maging sa Beatitude, sa Matthew 5. Makita natin positive ang approach ng Bible tungkol sa kahirapan, kasi malinaw na yung kahirapan, may purpose siya. Naalala ko yung isang bata, umiiyak, masakit yung ngipin. Kaya pagkatapos gumaling yung ngipin niya dahil binigyan siya ng antibiotic na wala yung access, masaya siya na pinagaling siya ng tatay niya. Pero pagkatapos nun, halika, bihis ka, dinala siya ng tatay niya dun sa dentista para ipabunot yung ngipin. Yung bata, nagwawala at iyak ng iyak nung malamang papabunot yung ngipin niya, ayaw niyang pumayag. Kaya ginawa nung tatay niya para mangyari yung mabunot yung ngipin niya, hinawakan yung anak niya, niyakap, habang tinotorture ng dentista. Ininjeksyonahan, pagkatapos hiniwa, tapos binunot yung ngipin. Nung time na yun, titiyak ko sa inyo, hindi masaya yung bata. Nung time na yon, naglalaro sa isip ng bata, salbahe tatay ko. Hindi ako mahal ng tatay ko. Maraming naglalaro sa isip niya, pero pagkatapos na mabunot yung ngipin, pagkatapos gumaling, doon niya palang maiintindihan, salamat dun sa tatay ko. At yun yung kadailanat at yun yung nais nating ipakita. Ang tawag dun, ito yung blessing after nung hardship. No? Yun yung hope.
Kaya lang, dito sa ating pinag-aaral, hindi pa nangyari yun. Pre-announce pa lang. Pronouncement pa lang, binanggit. Kaya, kung na-pronounce na ang tanong, ano ngayon yung karakter mo? Ano ngayon yung magiging attitude mo? Ano ngayon yung magiging kalagayan mo? Paano tayong gagalaw? Paano tayong kikilos? Halimbawa, nabalitaan natin na yung pondo ng gobyerno nauubos dahil sa flood control. Daming nagalit, ang daming gumagawa ng paraan para makaganti, di ba? Ginagawang katatawanan sila. Di ba? Ngayon, ano ngayon yung nakikita mo? Sabi natin, wala nang pag-asa ang gobyerno. Mauulit lang yan. Kung tutusin, ang nakakapagtaka, bakit ngayon lang lumabas yan? Panahon pa ni Ferdinand Marcos yan. Na tatay. Naabutan na nung anak. Ilan ng presidente ang sunod-sunod. Tapos ngayon lang lumabas. Ang dami na palang pondo na naibulsa. Tapos, halos maraming nalulungkot, maraming naghihirap, ang daming sirang daan, ang daming... Pero, anong gagawin natin? Kung biglang makarinig ka ng balita, mga taga-Pilipinas, huwag kayong malungkot. Magiging pinakamayaman kayong bansa pagdating ng araw. Yung lahat ng leaders nyo, magiging God-fearing. At tutulungan ko silang maging mahusay at maging magaling. Nung marinig niyo yun, anong gagawin niyo? Wala nang pag-asa yan. Maniwala ako dyan. Yung pronouncement, malaya yun. Sinasabi yun nung tao or ng may kakayahan na gawin yun. Kaya lang, yung tao na nakarinig, hindi 100% maniniwala yan. Mabuti kung scammer yun, mataas ang porsyento na maniniwala yung tao. Pero, ang tanong, yung Biblia nag-pronounce sa atin na sa kabila ng mga kahirapan, meron siyang pagpapalang inilalaan. Sa kabila ng lahat ng ating nararanasan, papunta yan sa kabutihan. Ngayon, kung nung maintindihan natin ng lahat ng ito, kasi sa Israel, ang pangako sa kanila, pagpapalain sila. Pagpapalain sila. Ang pangako naman sa atin, nung tinanggap mo ang Panginoon, tagapagligtas, kahit anong kahirapang nararanasan mo, positibo yan. Makakaranas ka ng pagpapalang galing sa Diyos. At ang Diyos ang may dahilan ng lahat ng yan para mangyari sa atin yung nais niya. Ano ngayon yung approach natin? Ano ngayon yung tugon natin? Kasi dapat maging active ba tayo, passive? Oo, naniniwala ko, pero passive naman tayo. Ibig sabihin passive, wala tayong gagawin. Wala tayong gagawing hakbang, wala tayong kikilusin, wala tayong babaguhin. Ang tanong, yun ba yung hope na tinatawag? Yun ba yung faith na tinatawag? Hindi yun faith. Kaparehas yun nung hindi naniwala. Kapag wala kang hakbang na gagawin. Kagaya nung isang kwento, nung walang tag-ulan, dahil walang tag-ulan, tag-gutom kasi walang mga pananim. Kaya't nag-prayer rally sila, nanalangin sila. Bukas, pumunta tayo dun sa may isang lugar. At dun tayo sabay-sabay na sumigaw sa Panginoon at magdala ng lahat ng bagay na magbibigay ng representation ng iyong paniniwala. Dalhin nyo lahat yun at doon tayo sama-samang mag-rally, mag-prayer rally. Deklara natin na gagalaw ang Panginoon at magpapadala ng ulan. Kaya't may nagdala ng Bible, may nagdala ng cross, may nagdala ng iba't ibang bagay, pero merong isang bata nagdala ng payong. Isang bata nagdala ng payong. Takang-taka yung iba. Anong simbolo ba yan ng pananampalataya mo? Anong kinalaman ng payong sa pananampalataya? Kayo po, alam niyo po yung simbolo ng payong sa pananampalataya. Alam niyo po, lahat ng nagdala ng Bible,
Hindi nila naisip na nauulan. Lahat ng nagdala ng anumang bagay, walang kinalaman sa pag-ulan. Yung bata lang ang tamang may dala. Active yung kanyang paniniwala. Nung marinig niya na pagpapaulan ng Diyos, pumunta siya doon at dala niya payong kahit wala pang ulan. Kasi alam niya, uulan. Yun yung ibig natin sabihin. Pagkatapos mong malaman yung kabutihan na gagawin ng Diyos sa kabila ng mga bagay na to, anong susunod mong hakbang? Anong magiging preparasyon mo? Paano mong tutugunin? Paano mararamdaman ng Diyos, ay naniwala ng anak ko? Nung nakaraan dun sa devotion natin, sa exegesis natin, si Zechariah, sabi sa kanya si Zechariah, manganganak yung asawa mo. Tanong siya, paano mangyayari yun? Ako'y matanda na. Sabi ni Anghel Gabriel, dahil hindi ka naniwala, mapipipi ka. Sumunod, pumunta siya kay Mary. Sabi niya kay Mary, after 6 months, Mary, pinili ka ng Diyos. Manganganak ka ng isang lalaki. Sagot ni Mary, paano mangyayari yun? Ako'y isang dalaga. Di ba nagpareha sila nagtanong? Di ba? Bakit si Zacarias naparusahan, si Mary hindi? Si Mary hindi eh. Hindi sinabi ni, dahil hindi ka naniwala, Mary, mabubulag ka. Hindi. Kaya lang, makita natin, naramdaman nung anghel na ito talaga, parang nung marinig niya yun, imposible na. Baog yung asawa ko, kung matanda na, tapos ngayon mo sabihin, manganganak kami. Kay Mary, pagtatanong, paanong mangyayari yun, pero siya'y nagagalak at naniniwala na mangyayari yun. Kaya lang, paanong paraan? At pinaliwanag ng anghel sa pamagitan ng paglukob ng Espiritu Santo sa iyo, kahit wala ka pang asawa, mabubuntis ka. Kasi yung Jesus ay dati ng Jesus, papasok lang sa sinapupunan mo para maging tao. Dati na siyang Diyos para maging tao. Kaya siya maging tao, upang mamuhay kasama natin, gawin yung hindi natin magawa na pagtupad sa kautusan, at gawin yung kabayaran na hindi natin kayang bayaran. Siya lang ang nakapagbayad ng ating kasalanan. At yun, kaya makita natin malaki yung ginagampanan. Ano yung tugon mo pagkatapos mong marinig yung tinig ng Panginoon? Ano yung galaw mo pagkatapos mong malaman yung plano ng Diyos? Makita natin yung mga pangako ng Diyos. Ang Diyos ay God, promise keeper. Siya'y tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin, ng kanyang mga pangako. Sabi niya sa Numbers 23 verse 19, hindi siya katulad ng tao na sinungaling. Siya, pag nagsabi ng kanyang pangako, tutuparin niya. Tutuparin niya. Ganun din ang sabi niya sa 2 Corinthians 1:20. Ganun din yung binanggit sa Hebreo Kabanata 10, talatang 23. Ang kanyang salita ay totoo. Amen. Sabi niya, ito'y totoo. Walang anumang bahid na pag-alinlangan na gagawin tayo kasi ito'y totoo. Kaya ano yung tamang attitude? What is the right attitude towards God's promises? Okay, tingnan natin. Number 1, so verse 1, sabi niya dito, binanggit niya dito, itinulad niya yung Israel sa isang babaeng baog na hindi magkaanak. Pero bakit niya tinulad? Kasi ganito yung tawag doon metaphor. Bakit doon? Sabi niya na ipropronounce niya yung blessing. Kaya binakita niya muna yung kalagayan mo sa present, ito. Pero ito yung blessings na ibibigay ko. Sabi niya doon, sumigaw ka sa galak. Di ba? Una, kailangan mong magsaya. Ito yung active na response patungkol nung marinig mo na pagpapalain ka ng Diyos. Kailangan kang maging masaya. Kasi sa New Testament, ang bilin ni Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Di ba? Bakit? Nung nagsasalita si Pablo, nakakulong siya. Yung kinasabihan niyang magalak, yung mga nakalaya.
Kasi nakita na ni Pablo kung gaano kabuti ang Diyos. Yung pangako niya pagkatapos na tinanggap niya siya bilang Panginoon. Nakita na ni Pablo yun. Kaya walang bagay na nagpalungkot na sa kanya. At ito yung sa aming Pinoon, magalak ka na hindi pa nakaranas mga anak, magiging mas marami ang iyong mga anak. Mas magiging productive, mas magiging yung accomplishment niya, mas marami kaya dun sa mga nauna. Yung pagpapala sa kanya, higit kaysa dun sa nauna sa kanya. Maaring hinamak siya, maaring naisantabi siya, pero isang tiyak. Pag inipo ka ng Panginoon, pag gumalaw ang Panginoon sa iyo, mas higit ka kaysa sa iba. Kasi ang katagumpayan galing sa Diyos. Kaya dito makita, una, we must go beyond our comfort zone. Dapat, umalis tayo dun sa comfort zone natin. Kasi comfort zone natin, ano ba yung comfort zone natin? Yung normal na ginagawa natin, yun yung comfort zone natin. Pagkatapos mong malaman na ikaw'y pagpapalain ng Diyos, ano ngayon ang kaibahan mula sa dati nating kalagayan tsaka dun sa ating patutunguhan? Anong magiging kalagayan? Halimbawa, tumanggap ka ng visa. Ka-receive ka ng visa galing doon sa kamag-anak mo. 6 months from now, titira ka 2 taon. Titira ka ng 2 taon sa Korea. Korea, anong unang gagawin mo? Magbabago ba yung dati mong sitwasyon o mananatili ka dun sa dati mong sitwasyon? Yung routine mo. Kapag walang nabago dun sa routine mo, isa ang dahilan, hindi ka naniwala. Pag nagbago yung pang-araw-araw na routine mo, naniwala ka. At may kinalaman yung routine mo na gagawin dun sa future na darating. Kaya nag-enroll ka na ng paano mag-aral ng Korean. Nanood ka na ng mga K-drama na merong tag doon? Subtitle na English, no? Kaya, tapos pinopost mo siya, inuulit mo kanina sinabi nila. Yeah. Anyo nga sa'yo, kamsamida. Kinakabisado mo na unti-unti. Bakit? 6 months from now, titira ko doon. Diba? Kaya kailangan lumabas ka doon sa comfort zone mo. Kumilos ka. Alam niyo, yun ang problema sa mga mahirap o sa mga Pilipino. Ayaw lumabas ng comfort zone. Ayaw maniwala na siya'y pagpapalain ng Diyos. Ayaw maniwala na may kakayan siya. Dahil ayaw mong maniwala, tiyak, hindi ka mag-aaral. Tiyak. Kung ano lang ialok sa'yo, yun lang ang gagawin mo. Hindi ka magpupursige. Pero yung may mataas na pangarap, si Manny Villar, dating, anong trabaho ni Manny Villar? Dating, nagtitinda ng isda sa palengke. Di ba? Pero pag tinignan mo sa buong Pilipinas, top 10 siya sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pero nagsimula sila sa pagtitinda ng isda. Di ba? Anong kaibahan ng mga kasabayan niyang nagtitinda ng isda? Pag ikumpara mo siya. Anong kaibahan? Di ba? Maaring nung panahon niya, habang nagtitinda siya ng isda, sumasama siya paano bumili ng isda. At inaalam niya, kipagkwentuhan siya, nakipagkilala siya. Si Pastor Anais, gumagamit ako ng pangalan tao. Si Pastor Anais, kaibigan ko siya. Dati siyang, anong tawag dito, yung pumupunta sa mga sari-sari store na may truck? Merchandiser. May amo siya, maraming product, dala-dala niya, aalokin niya, bilhin na kayo, mga product na niya. Tapos, ganun siya, umikot siya sa buong Cagayan. From Santiago, umikot siya, kaya kilala niya buong Cagayan. Kalaunan, nakita niya, ay, ganito pala yung patakaran, ganito pala yung kalakaran. Ganito pala, pwede ka palang magka-business nang hindi ka nagdalabas ng malaking pera kasi may magpapahiram sa'yo. Nung maintindihan niya yun, umalis siya sa pagiging merchandiser kasi ang dami niya nakilala, kinausap niya, sige, gusto ko mag-business. Pag mag-business ako ganito, tutulungan mo ba ako? Pag mag-business ako, hanggang kalaunan, nagtayo siya ng sarili niyang business. Nung una, awang-awa ko kasi yung pwesto niya dun sa harapan, 4 na poste.
binalot ng yero. Binalot lang ng yero. Andun lahat. Yung tulugan nila, lahat ng tinda nila, andoon. Bigla may bibili sa kanila, sila yung magbebenta, tapos isasara niya yung tindahan niya, siya rin yung magdi-deliver. Kaya magtataka yung di ba ikaw yung manager? Siya rin yung nag-deliver kasi wala pa siya mga tao. Pero kita nyo, ngayon, gano'n na. Anong punto ko lang, kailangan mong lumabas dun sa comfort zone. May potential na binigay sa iyo ng Panginoon na hindi siya lalabas hanggat kontento ka na ganyan tayo. Hanggang kontento ka na ganito tayo, hindi yan lalabas. Hindi yan mag-explore. Alam niyo, nung unang dating ko ng Cagayan, halos iyang-iya ako sa mga pastors. Paano? Mga naubutan ko. Pastor Ray Viloria. Ang dami niyang alam ma-research siya, magaling sa research eh. Kaya nga ngayon, doktor siya eh. Pastor Ray Di Mandal. Abogado yun, nag-aral din ng theology. May engineer. Merong masteral ng teacher. Pastor Lito. Puro mga professional sila. Kaya almost 2 months, nakikisama lang ako sa nila. Hindi ako nagsasalita. Nakikinig lang ako. Kasi nahiya ako magsalita. Yung talakayan nila, ang lalalim. Hiyang-iya ako. Pero hindi ako pumayag na ganun ako. Nakinig ako ng nakinig, nag-research ako, nag-aral ako, tuwing gabi nakikinig ako ng DCAS, nagbabasa ako ng libro, halos nag-invest ako sa libro. Kasi nakita ko, may plano sa akin ng Diyos. At nagulat na lang ako, nidevelop na ako ng Panginoon. Pagdating ko dun sa planong nilagay ng Panginoon, ready na ako. Handa na ako. Kaya, mga kapatid, gusto ko lang sabihin na may potential yung bawat isa natin. May kakayahan na nasa loob ng katawan natin na nilagay na ng Diyos. Kasi once na tumawag siya, ang kasunod nun, gift. Hindi siya tumawag na hindi ka lalagyan ng gifts. Merong gifts na ilalagay sa iyo ng Panginoon. Nakakayahan. Pangalawa, ilalagay niya rin yung love, yung agape love sa puso mo para maging tama yung paggamit mo sa gifts. Kasi yung gift, kapag wala yung agape love, magiging selfish yan. Pag naging selfish yan, hindi yan para sa Panginoon. Kaya ka nagpagaling kasi para gusto mo maging kapuri-puri ka sa maraming tao, para talunin mo sila, para maging mayaman ka kaysa sa iba. Hindi ganun ang gift ng Panginoon. Ang gift ng Panginoon, kaya kanya patataasin kasi magiging kagamit-gamit ka sa iba. At yun yung purpose. Sabi niya, palalawakin ko kayo, gagamitin ko kayo. Yun yung purpose ng Panginoon. Kasi dun sa last na babasahin natin, yung expansion, pati sa ibang bansa, maghahari kayo. At yun yung purpose niya. Kaya napakahalaga nung bagay na to. Katunayan, yung metaphor na to, ginamit din ni Pablo to kay Sarah at kay Hagar sa Genesis chapter 4. Tinawag niya na anak sa natural na paraan si Hagar at anak sa miracle, sa di pangkaraniwang paraan ay si Isaac. Kasi baog si Sarah, si Hagar, kaya binigyan niya yung kanyang katulong para maging anak niya. Kaya dahil nanganak si Hagar, nakasalukuyang katulong niya, slave pala, hindi katulong. Alipin niya lahat ng anak, maging yung anak niya pag-aari ni Sarah. Pero, nung nagkaanak siya sa paraan ng Panginoon, at the age of 90, naging nanay siya. No? Isipin nyo, 90 years old. Naging nanay siya. Sabi nila, lahat ng makaalam nito matatawa. Kaya nakita ko yung tawa niya. Tawa nyo. Totoo yung sinabi ni Sarah. Lahat ng makaalam nangyari sa akin ay matatawa. 90 years old, nagbuntis. Di ba? 90 years old, nagpapadede. Isipin nyo. Kaya, yun yung katotohanan. Pero ginamit ng Diyos na mas pagpapalain yun. Hindi magkaanak kaysa doon sa nagkaanak. Mas pinagpala ang Israel kaysa kay Hagar. Alam nyo ba sining lahi ni Hagar? Lahi ni Hagar? Si Ishmael ang ama ng Muslim country. Si Isaac
ang ama ng Christians, ng Israel, ng Christianity. Kaya, propesiya yon na napangyari. Kaya dito, makita natin na dapat merong baguhin tayo. Sila Pedro, nung tinawag ng Panginoon, mangingisda sila. Sabi ng Bible, iniwan nila yung kanilang magulang, yung kanilang lambat, at sila'y sumunod sa Panginoon. Meron kang babaguhin. Hindi pwede na half-hearted ang gusto ng Panginoon. Kung gusto mong mangyari yung full potential ng Panginoon, ibigay mo sa Diyos yung kabuuan ng interest, ng focus, hayaan mo ang Panginoon mag-control sa iyo. Pangalawa, ay yung God's ability empower our limitation to make expansion. God's ability empowered our limitation to make expansion. Bakit? Kasi kung tayong maniniwala na balang araw magiging mayor ka ng Igig, walang maniniwala sa inyo. Kung yung magagaling, talunan di ba? Di ba? Walang makatalo sa mayor natin, tapos magiging mayor ka ng Igig, imposible. Pero, in-example ko lang yan. Mamaya, sabihin nyo, si pastor, hinahanap ng kalaban ni mayor. Example ko lang yun. Kasi kung titingnan mo yung sarili mo, talagang walang mangyari. Pero kung titingnan mo yung nagsabi sa iyo na yun ang mangyayari sa iyo, yung kakayahan niya, yung mangyayari. Halimbawa, biglang sabi ni BBM, dahil ikaw ay kaibigan ko na taga-Igig. Halimbawa natin, si Brother Henry, sabi niya, Henry, dahil ikay matapat sa akin, ikaw magiging mayor ng Igig, ianda kita, next year, akong bahala sa iyo. Ang tanong, maniniwala ka? Ang nagsabi sa iyo, presidente. Di ba? Ang magbaback up sa iyo, presidente. Tapos kung gagalaw siya, andiyan yung lahat ng tauhan niya, pati mga provincial sumusunod sa kanya, may municipal sumusunod sa kanya. Mas madaling maniwala kaysa nakatingin ka sa sarili mo. Sa sarili mo, walang mangyayari. Pero pag nakatingin ka dun sa nagsabi, sa kakayahan nung nagsabi sa iyo, maniwala ka. Halimbawa, si Jesus tsaka si Pedro. Naglambat si Pedro, magdamag. Wala silang nahuli. Sabi ni Jesus, tara, daong mo yung, punta tayo sa laot at iagis mo. Sabi niya, Panginoon, magdamag kaming hindi makahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Tingnan nyo, sinong expert sa tubig? Si Pedro, si Jesus? Si Pedro, mangingisda siya si Jesus karpintero. Di ba? Pero si Pedro, alam niya na makapangyarihan si Jesus. Alam ni Pedro na si Jesus ay galing sa Diyos. Kaya kahit mas magaling siya, yung galing niya sumuko dun sa pagkakataong yun, kahit gaano siya kagaling, wala siya magawa. Pero biglang may Jesus na nagsabi sa kanya, gawin mo to. Makita natin, sumunod siya. Hindi siya sumunod kasi magaling siya. Sumunod siya, kung tutusin, kung titingnan niya yung kakayahan niya, hindi siya susunod. Pero dahil nakita niya yung kakayahan, nung nagsabi sa kanya, susunod siya. At yun yung maganda. Kita natin, kapag nakafocus tayo dun sa ating limitasyon, dun sa ating kahit sinasabi na sa iyo yung gagawin mo, hindi mo makikita yan. Kahit sinasabi na sa iyo yung solusyon, hindi mo siya makita. Kasi ang doubt and faith ay magkalaban yan. Pag doubt yung nasa iyo, pag doubt yung pumupuno sa atin, sinasabi na yung solusyon, nakikita mo pa rin, hindi yung solusyon. Sinasabi na sa iyo na, ito yung gawin mo. Ay, wala rin yan. Yan. Papadala ko sasabihin ko dun sa kapitan, ay, kahit naman padala mo. Kumbaga, kinokontra mo lahat. Ikaw mismo hindi naniniwala. Bakit? Nakatingin ka sa sarili mo. Pero pag nakatingin ka sa Diyos, kahit imposibleng bagay, kita mo, magigitaan mo ng maliwanag na butas, pwede pala. Subukan ko nga. Di ba? Parang
Mag-isip ka ng isang bahay na wala kang malabasan. Sarado lahat ng pinto. Kasi puno-puno ng doubt. Pero mag-isip kang bahay na ang daming sarado, pero dahil may faith, lahat yan susubukan mong buksan. Kasi naniniwala ka makakalabas ka. Pero kung doubt, kahit may nakita mong parang nakabukas, di ka lalapit doon. Bakit? Pagdating ko dyan, sasara din yan. At yun yung problema. Para mangyari yung plano ng Panginoon, tinitingnan niya yung ating galaw, yung ating kilos. Paano nating, kasi mauna ang gusto ng Diyos, yung pananampalataya. Kaya nga karamihan ng utos ng Diyos, illogical eh. Hindi nyo napansin? Illogical, karamihan ang utos ng Diyos. Paano illogical? Yung paggiba dun sa Jericho, Wall of Jericho, sobrang kapal nun. Kung inutos ng Diyos, magdala kayo ng maso at ng sinsil. Araw-araw, tik-tik lang, tagpipito. 7 rin na, 7, kasi word, parang may magic dun sa number 7. Tagpipito. Yeah? Mas maniniwala kang may mangyayari na mawawasak yun. Pero yung umikot kayo, magmarcha lang kayo. Araw-araw, 1 beses. Sa 7 araw, 7 beses, magigibayan. Yun yung utos ng Panginoon. Sila naman parang walang ka-experience, sumunod. Kasi utos ng Panginoon. Pero kung nakatingin sila dun sa kanilang kakayahan, kapasidad, makikipagkatwiran ka sa Panginoon. Panginoon, paano magigiba yun? Di ba? Mangangatwiran ka. Pero dahil nakatingin ka sa kakayahan nung nag-utos sa iyo at nagsabi sa iyo, kahit mahirap yan, gagawin mo. Kaya nga, mga kapatid, ganun din si David. Ito yung minsan tinatanong ko kay David and Goliath. Minsan nakikita natin yung experience niya lang doon sa leon. Pero alam nyo, isang magandang nakita ko na pinakamalaking dahilan kung bakit ang tapang niyan lumaban kay Goliath. Kasi nangako ang Diyos sa kanya, ikaw magiging hari ng Israel. Habang inaantay niya yun, gumagalaw siya. Pinag-igin niya pag-ipapastol niya, naging magaling siya sa kanyang lahat ng larangan, sa music. Kaya pagdating niya nung hari siya, napakagaling niya na. Kasi ang haba ng preparation niya. Nung sinabi sa kanya, bata pa siya, nanungkulan siya at the age of 40. Kaya, ang lahaba nung kanyang in-explore, magiging hari ako. Kaya nung kalaban niya si Goliath, sabi ng Panginoon, magiging hari ako. Kung mamamatay ako ngayon, hindi mangyayari ito plano ng Panginoon. Pero sabi niya, magiging hari ko, ay kahit sinong kalabanin ko, hindi ako matatalo. Kaya nga kay Saul, hindi siya natatakot eh. Umiiwas lang siya. Nung pwede niya nang patayin si Saul, sabi nung tao niya, patayin na natin para ikaw na maging hari. Sabi niya, wag. Kasi hindi siya insecure. Kasi alam niya, magiging hari siya. Wag mong pagbuwatan ng kamay ang pinili ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang buwa na ako itaas. At dahil doon, makita natin ang lakas ng loob niya, paano umarap kay Goliath, kasi alam niya, magiging hari ako balang araw. At yun yung maganda. Kaya, nakita natin, nagkaroon ng expansion, lumawak, naging magaling siyang mandirigma, naging magaling siyang tagapanguna, at lahat ng yun nangyari dahil sa preparasyon niya ng Panginoon. Sumasakin, walang bagay na hindi ko magagawa. Pang-uli, dito ay magtatapos, sabi niya dun, sa verse 2, gumawa ka ng malaking tolda, palaparin mo ang kurtina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo mga tali, ibaon mo ng malalim mga pantulos. Anong ibig sabihin nito? Prepare for the next identity, no? Yung be prepared to your new identity. Maging handa ka sa susunod na gagawin ng Diyos. Eto na. Kaya sabi niya dun, expansion. Gawin mo to. Pabayin mo to. Palawakin mo to. Huwag mong lagyan ng hangganan. Ganun yung gagawin ng Diyos sa atin.
Pero kung titingnan lang natin sarili natin, sapat na tayo siguro hanggang third level. Pero kung sinabi ng Diyos, napakababa ng third level, sige, taas mo pa. Naalala niyo si King Josiah? Pagkatapos matuwa ng King Josiah, sabi niya, sige, pumana ka. Inutusan ng propeta, pumana ka. Pumana siya ng 3 beses. Pagkatapos niya pumana ng 3 beses, nagalit yung propeta. Bakit? Kaya kita pinapapana laban sa kalaban kasi ganyang karami ang ipapanalo mo sa digmaan. Dahil 3 lang ang ipinana mo, 3 beses ka lang mananalo sa digmaan. Pagkatapos nun, matatalo ka. Nang ibig sabihin, huwag kang makontento. Yun sabi niya, pag opportunity na gagawin ng Diyos, explore, expansion. Huwag mong lagyan ng hangganan. Bahala ang Diyos magsabi sa iyo kung kailan ka i-stop. Sige, gawin mo. Walang imposible pagdating sa Panginoon. Kaya niyang i-extend. Si Pablo, maisip niya ba na siya'y magiging tagapagtaguyod ng iglesia? Sumagi ba sa isip niya na balang araw, malalampasan niya, maging yung 12 apostol? Sabi niya, I am the least. Ako'y pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Pero makita natin hanggang ngayon, maraming bansa nakakilala sa Panginoon dahil kay Pablo. Dahil sa kakayahan ni Pablo. Hindi niya nilagyan ng limitasyon. Nasa kulungan na siya, sulat pa siya ng sulat. Hindi kulungan ang nagpa-stop sa kanya para gawin yung plano ng Diyos. Hindi yung kapansanan niya, yung tinik sa laman ang nagpatigil sa kanya para sabi niya, hanggang dito na lang ako. Mamamatay na lang siya. Sumulat siya sa Pilipos para akong inumin na niyahandog. Ang ibig sabihin nun, malapit na akong mamatay pero hindi pa rin siya tumitigil sa expansion. Kasi niready niya yung sarili niya sa bagay na plinano ng Diyos. Nakalaan na yung buhay ko para sa Panginoon. At hindi ako titigil hanggat hindi niya kinukuha yung buhay ko. Mga kapatid, ano man yung paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon, disenyo yan ng Diyos. Ano man paglilingkod, ang ginagawa natin yan, disenyo ng Diyos. Kung wala ka pang alam na paglilingkod na ginagawa mo, tanongin mo, Panginoon, saan mo ako gagamitin? Kung ginagamit ka sa pamilya mo as a breadwinner, gift yan ng Panginoon. Huwag mong isumbat yan. Enjoy mo yan. Kasi ibigay yan ng Panginoon. Habang ginagawa mo yan, mas lalong pinaparami yan ng Panginoon. Ano mang kalagayan, kung nagiging blessing ka sa mga kaibigan mo, gawin mo. Hayaan mo, maging pagpapala ka sa kanila. Sa komunidad, sa pamilya, dito sa ating iglesia, hanapin natin. Panginoon, ano yung bagong identity na ibibigay mo sa akin? Ano yung bagong kalagayan? Tingnan niyo po yung malaking kaibahan. Ginamit ng Bible yung orphans, yung konsepto ng orphans, at ikinumpara niya sa konsepto ng children. Ano yung orphans? Yung orphans, walang magulang. Nakatira sila sa orphanage. Para sila mabuhay, kailangan nilang magtrabaho, maglinis. Dito sa Amerika, pinagbebenta sila sa mga school, sa mga bahay-bahay. Gumagawa ng mga kakanin. Pagkatapos, sila'y mag-aalok. Tapos, babalik sila, na may dalang kita. Kasi pag nalaman na galing sa orphanage, kahit ayaw ng tao dun sa product, dahil naawa, bibili yan. Diba? Naka-experience na kayo na kumatok sa bahay nyo, may dalang pulburon, sabi niya, pang tuition fee niya. Ha? Kikibuloy ba yun? Pero sino sa inyo bumili? Ako lagi akong bumibili basta't pang tuition fee ang naisip ko. Pero nalaman ko ginagamit ni Kibuloy. Sabi ko, taga saan ka? Di ba Kikibuloy yan? Ayaw nilang aminin. Pero ang punto, pag naintindihan mo, tutulong ka. Di ba? Ang orphans, ganun ang kalagayan. Kailangan nilang magsikap para sa sarili nila. Pero nung tinanggap mo ang Panginoong bilang tagapagligtas, naging anak ka ng Diyos. At yung pagiging anak ng Diyos, hindi na nakapokus sa sarili niya. Pero yung anak niyo ba nag-aalala kasi anong kakainin niya mamaya? Yung anak niyo ba nag-aaral na may problema kasi sabi ng teacher, o kailangan sa linggo may uniform na kayo sa next week?
Wala akong pera, wala pambili ng uniform. May anak niyo ba na problema kasi walang pambili ng uniform? Wala. Kundi yung anak niyo, kampante, sabi, ma, uniform ko, dalawa. Sasabihin niya kung anong gusto niya. Kasi kampante siya, may tatay siya, may nanay siya, nagagastos sa kanya. Yun yung malaking kaibahan ng orphans. Pagdating ng 18 years old, palapit na yung birthday ng bata, mag-18 na siya, kinakabahan na yun, nasa orphans. Pagdating ng 18, exit ka na. Maghanap ka na ng sarili mong kakayanan. Pwede ka na magtrabaho sa labas. Pwede ka na mag-dishwasher. Pwede ka na mag-car wash. Pero yung batang malapit ng mag-18, excited. Bakit? Bibigyan na ako ng tatay ko ng kotse, meron ng papamahala sa akin. Magiging tagapamahala na siya. Heirs na siya. Kasi may mga property na nakapangalan sa kanya, kaya lang hindi niya pwedeng galawin kasi hindi pa siya 18 years old. Yung pagiging Kristiyano, parehas nun. Nung hindi ka pa Kristiyano, wala kang focus kundi sarili mo. Anong plano mo? Anong mangyayari sa'yo? Anong future mo? Pero nung tinanggap mo, Panginoon, bilang tagapagligtas, nangako ang Diyos ng lahat ng bagay na mabuti para sa'yo. At siya yung humawak na mula ngayon, akong mamamahala. Akong take charge. Siya ang take charge. Basahin niyo Ephesians chapter 1. Yung lahat ng Ephesians chapter 1, lahat yan, heavenly blessing and spiritual, physical and spiritual blessings ang pangako ng Diyos. At yan ang malaking katibayan na kapag naging pag-aari ka ng Diyos, kapag naging kawan ka ng Panginoon, naging sakop ka ng tupa ng Panginoon, ang ganda ng interpretasyon natin sa tupa. Yung tupa, pinakamahina, walang kakayahan, pinakamadaling maligaw, pinakamadaling mapahamak. Pero ang Diyos ang pinakamalakas at pinakamatatag. Hindi tayo nakatingin sa sarili natin, nakatingin tayo sa ating Diyos. Kaya lahat ng yon ay mangyayari kasi sinabi ng Panginoon. Si Eliseo, pagkatapos niyang makita si Elias at tinawag siya, alam niyo ba, high-tech na farmer si Eliseo? Sa Tagalog ay Elisha, si Elias ay Elijah. Bakit? Bakit high-tech? Alam niyo yung karwahe niya, yung kanyang, sino dito farmer? Sino nasubukan dito mag-araro? Meron dito nakasubok mag-araro? Oh. Di ba meron niyang pasangol or tapos may araro? Alam niyo kay Elisha? 12 pairs. Yung kanyang toro. Napakalakas. Kasi hindi tayo, isang kalabaw lang eh. Sa kanya, 12 pairs. At 12 the flow, yung nakalagay dun, na nakakabit. Kaya walang, kahit bato yan, wasakin nila yan. Kaya lang nung makita niya si Elijah at tinawag siya para maging susunod na propeta, anong ginawa niya? Kinatay niya yung lahat ng kanyang toro. Kinatay niya. Paano na yung kabuhayan niya? Paano na pag hindi nangyari na hindi na siya yung kasunod kay ano? Alam niyo yung pagkatay niya dun sa lahat ng toro niya, 100% na naniniwala siya. Ito na yung plano ng Diyos sa akin. Kaya't wala na akong babalikan, magiging kaisipan ko lang katayin na lang natin at kinain nila. Para wala siyang isipin, sino kayo nagpapakain sa kalabaw ko? Naging problema namin minsan yan ni business. Pag umalis kami, yung baboy. Kaya ang aming rescue, Arnel! Arnel, yung baboy. Minsan alalahanin, di ba? Pero kay Elijah, wala na siya alanan. Katayin lahat. Kasi binago ng Diyos yung plano niya sa akin. Kaya, baka naman pagkakatayin niyo, alaga niyo, ha? Hindi. Tinawag ng Diyos si Elisha, kaya totoo yung pagkatawag sa kanya, at sigurado siya sa pagkatawag. Kaya inalis niya. Kaya yung identity niya, nagbago. Environment niya, nagbago. Di ba? Hindi na siya muling nag-araro. Kundi, naging lingkod na siya ng Diyos. Kaya, yun yung mga sitwasyon. Colossians chapter 3, verse 1 to 4, sabi niya doon, ito na yung bago nating kalagayan. Mamamayan ka na sa langit,
ikay pag-aari ng Diyos, pinili ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos. Pagdating sa verse 5 to 9, sabi niyan, put to death everything na old identity. Sabi niya, put to death yung lahat ng dating yung buhay, kasamaan, kahalayan, mga nakakayang bagay, mga bagay na hindi maganda. Sabi niya, put to death. Pagdating sa verse 10, plot, isuot ang bagong kalagayan. Yun ay kalarawan ni Jesus. Identity with Christ. Yun yung tinatawag na Christ-likeness. Yun na yung bago isuot. Kaya mga kapatid, paanong panghawakan yung pag-asa sa kabila ng kahirapan, makita natin yung pangako ng Diyos. Paanong paghawakan ng pangako ng Diyos? Kailangan nating yung tatlong bagay na binanggit natin. We must go beyond our comfort zone. Let God empower our limitation for expansion and be prepared for the new identity. At yan yung plano ng Diyos para sa atin. Marami pang gagawin ng Diyos. Pero yung gagawin ng Diyos, mapapabilis, depende kung paano tayo tumugon. Kung paano tayo gumalaw. Malalaman ng Diyos kung mas mahal natin yung old identity natin kaysa yung identity. Dahil sa galaw, dahil sa desisyon natin. Tayo tumayo at tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, ikaw ang siyang gumagalaw at tumikilos sa amin. Salamat sa lahat ng pagpapala mo. Salamat sa iyong salita na muling binahagi mo para sa amin, Panginoon. Sino man sa amin, Panginoon, hindi para nakakatiyak na kami kabilang sa mga pinili mo, kabilang sa mga nanampalataya at nangaligtas. Panginoon, dalangin po namin, maintindihan namin na kailangan ka namin. Hindi ka lang namin kilala na Diyos na ng kasaysayan, Diyos na nakasulat sa Biblia, kundi Diyos na makapangyarihan na siyang gustong pumasok sa buhay namin at gustong baguhin ang aming kalagayan. At yun ang panalangin namin na ang bawat isang narito ay tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Maging Diyos ng aming buhay at maging makapangyarihan na pastol na siyang gumagabay at nag-iingat at nagdadala sa tamang kalagayan sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na naglilingkod na sa iyo. Panginoon, alam po namin, ikaw nagbigay ng kakayahan, ikaw nagbigay ng kasiyahan, at ikaw nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa na pinili mo. Sapagkat walang makalalampas, Panginoon, na katagumpayan na galing sa sanlibutan. Ang katagumpayan na galing sa iyo, Panginoon. Ang kaya namin panghawakan na tunay na katagumpayan, Panginoon. Walang anumang makahihigit sa lahat ng kakayahan mo, Panginoon. At iyon ang panalangin namin na tulungan mo ang iyong bayan, tulungan mo ang iyong kawan, na patuloy na kumapit at magtiwala sa iyo sa lahat ng oras. Sa aming pamilya, gawin mo kaming liwanag. Gamitin mo kaming haligi rin na siyang nagbibigay ng lakas sa mga nangihina naming kasamahan, nagbibigay ng liwanag sa nadidiliman naming kasamahan. Dalangin po namin maging pagpapala kami saan man kami pumunta. Makita namin ang buhay na parang negatibo, parang may problema. Panginoon, dahil sa iyo, wala nang problema na dumarating sapagkat lahat ng problemang to'y may dahilan para kami pagpalain, para kami turuan, para kami palakasin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, nasa iyo ang aming katagumpayan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang iyong mga anak, sa mga may karamdaman, aming panalangin ang kagalingan, Panginoon, patuloy na kalakasan, patuloy na katatagan, Panginoon. Kayo po nawa patuloy na maging gabay sa lahat ng mga may kahirapan na may pangangailangan. Ikaw ang aming sariwang pastulan na siya nagbibigay ng katugunan sa lahat ng aming pangailangan. Dalangin din namin ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, nasa malayo sa amin. Panginoon, dinadalangin namin sila. Abutin niyo po sila ng iyong proteksyon. Abutin niyo po sila ng iyong kapayapaan. Higit sa lahat, abutin niyo po sila ng iyong salita na siyang patuloy na magbibigay katatagan sila sa kanila at magbibigay ng matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon.
Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.